Hello mga ka-J-Vlog, welcome sa Throwback Series episode 92 at sa episode na to, i-game test natin itong Infinix Hot 11S ngayong 2023. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start na paling quick specification, si Infinix Hot 11S sa OS out of the box, sa Android 11 siya with MIUI with XOS 7.6. Hanggang ngayon 2023 mga ka-J-Vlog, naka Android 11 pa rin still etong si Infinix Hot 11S. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G88 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU nakamali G52 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18W fast charging. So, anim ang ating itetest, tulad na lang ng Firelight 84, Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legends, NBA 2K20 at Call of Duty Mobile. So, first na lalaroin natin is ML. At ito ang ating settings, HD mode naka-on, graphics natin, good news, available siya sa Ultra, high frame rate, naka-on ang outline at shadow, at syempre, naka-full download na rin ang resources dito. So, pagdating dito sa Mobile Legends, okay, smooth na smooth pong performance still ni Infinix Hot 11S hanggang ngayon 2023 sa bagong update ng ML. Ganda ng performance ng mga ka-J-Vlog sa Ultra Graphics, so still powerful pa rin ang chipset na to ngayon 2023 when it comes sa entry-level smartphones. Kayang-kaya niya mag-handle ng mga games. So, ito nga, okay na okay po ML dito, wala tayong na-experience sa any problems while playing dito sa Infinix Hot 11S ng ML. So yun, kung naghanap na kayo ng mas murang pang ML, consider nyo na ang Hot 11S. So next naman is PUBG Mobile. Set natin yung settings nya. So pinakamataas sa graphics is HD at ang frame rate natin nasa high. So pagdating sa PUBG Mobile, ayan, eliminate na tayo, pero okay rin naman siya, playable naman siya dito sa Infinix Hot 11S. Next naman is Firelight 84. So set muna natin yung settings na ito. So ano ba? Frame rate extreme, resolution high, graphics balance. So tingnan natin. Okay. Sa Firelight 84, napakaganda rin ng performance dyan ni Infinix Hot 11S. Solid, oh. Nasa extreme frame rate to, and wala tayong ganun frame drop na na-experience. Solid.
Ganda ng performance na. So, yan, kung naisipan nyo maglaro ng Farlight 84, playable po sa Infinix Hot 11S. Next naman is COD. So, ito yung settings natin sa multiplayer and Battle Royale. Graphics medium at frame rate natin nasa high. So yun, eliminate agad tayo sa COD, pero yung playable naman siya dito. Pinag-tag team kasi ako eh. So playable naman siya dito sa Infinix Hot 11S. Maganda rin yung performance niya while playing COD Battle Royale. J-Vlog, when it comes sa COD, okay na okay din ang performance ni Infinix Hot 11S. Maski sa multiplayer, mas maganda yung performance sa multiplayer, mas smooth siya, kumbaga pati movement niya ay okay din. Pero yun, nakaka-experience na tayo ng medyo heatness dito sa smartphone na to while playing ng medyo matagal na. Ayan, medyo umiinit na rin si Infinix Hot 11S. Pero okay pa rin ang kanyang performance. So, yan ang settings natin. Nasa high. So pagdating sa NBA 2K20, no doubt na napakaganda rin ang performance dyan ni Infinix Hot 11S sa mata sa settings. Wala tayong na-experience sa any slow movements sa mga players while playing, and no frame drop din. So yon, okay na okay rin ang performance sa NBA 2K20. So next naman is Genshin Impact, pero ngayon set muna natin siya sa mata sa settings. So graphics natin highest 60 FPS at low lang natin yung motion blur. Okay, so ayan, mapapansin nyo nag-iba yung ano ng graphics nya. Pero pagdating sa may motion blur, medyo slow movement siya, may frame drops. Ayan. Medyo mainit na kasi yung smartphone sa mga ibang games din eh. Pero tingnan nyo naman, nakakaya rin naman kahit papaano ni Infinix Hot 11S So, yan siya pag may motion blur. Try natin i-off. Tingnan natin kung mas playable siya. So, motion blur off. Ayan. So, off natin yung motion blur. Mas okay siya mga ka-J-Vlog pag ano naka-off yung motion blur kung mapapansin nyo, di ba? Maganda yung rotation niya. In fairness, playable siya sa high settings. May mga few frame drops pero manageable naman dito sa Infinix Hot 11S. Ayan ganda ng performance na rin sa Genshin mga ka-J-Vlog Pero syempre, pag sobrang tagal kayo maglalaro dito, expect nyo na mag-overheat talaga itong smartphone na to while playing Genshin kasi napakabigat na itong larong to. Tapos sa high settings pa kayo, may tendency talaga mag-frame drop siya mga ka-J-Vlog ng mga sobra-sobra. Pag, of course, maglalaro kayo ng matagal. Kaya ang suggest ko sa inyo, kung sobrang tagal kayo maglalaro dito, set nyo na lang sa low settings. Sa una, pwede nyo i-high yan. Ang ganda ng graphics na may enjoy nyo talaga.
Depende na lang kung may cooling, cooling pad, mga ganyan. Diba? Pero yun, playable po ang Genshin Impact sa Infinix Hot 11S even sa high set. So yun mga ka-J-Vlog, yung gaming performance ni Infinix Hot 11S ngayon 2023. So nakakatuwa na magdadalawang taon na itong smartphone na to. Still may bubuga pa rin ito sa entry-level segment. Kaya pala, no doubt, ang tagal na itong nakita natin sa marketplace ni Infinix dahil napaka-solid na itong smartphone na to. Ang dami po talagang nagkaka-interest sa Infinix Hot 11S. So kung still interesado kayo din sa smartphone na to, ang dami po nito makikita nito sa Facebook Marketplace. Napakamura na lang, 3 to 5,000 pesos makakuha na kayo nito, depende of course sa storage. And of course, available din ito sa Green Hills. Mura na rin ito sa Green Hills mga ka-J-Vlog. Second hand, available siya. So kung naghanap kayo ng isang murang Infinix smartphone na may bubuga when it comes sa gaming, consider nyo na ang Infinix Hot 11S. Pero ang magandang itip sa inyo kung bibili kayo nito, go for the 6GB 128 dahil mas malaking tulong po ang RAM nito while playing, and of course yung meron mas malaking internal storage. 64GB po ngayon mga ka-J-Vlog ay a big no-no na when it comes sa gaming. Apakaliit na lang na storage na yan. Kasi ang lalaki na po ng mga required storage pag naglalaro kayo. Even sa COD, ML, ang lalaki na ng mga required storage kasi paganda na po mga graphics and interface ng mga laro today. So yon, pinaka-minimum na talaga for gaming is 128GB mga ka-J-Vlog na. So yan mga ka-J-Vlog, kung interesado kayo dito sa Infinix Hot 11S, ayan, maghanap na kayo sa Facebook Marketplace. Available pa rin naman ito, dami ko rin nakita. And check nyo na rin sa Green Hills, marami pa rin neto. So yon, still 2023, may bubuga pa rin ang Infinix Hot 11S. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating Throwback Series episode 91. Stay tuned po ulit for the next episode.